Ayan, so good day everyone. Ang i-discuss ko naman today is the juvenile delinquency. So, let us first define what is juvenile. So, ang juvenile daw ay galing sa Latin word na juvenis, meaning young. A child or a young person who under the legal system may be dealt with from an offense in a manner different from that of an adult. So, ibig sabihin, yung juvenile ay isang sistema na nagde-dealt with sa offense na kinukumit ng isang bata, na kapag ginawa ng isang matanda ay hindi siya magiging liable. So, ang juvenile daw is a person below the age of majority. So, ano ba ang age of majority? Age of majority, according sa RA 6809, is yung merong edad na 18 years of age. So, 18 years pataas yun. So, kapag diba nasa age of majority ka na, meaning ikaw ay nasa legal age na. So, doon nagkakaroon ka na ng tinatawag na emancipation, kung saan nagkakaroon ka na ng freedom from authority. So, ibig sabihin, magiging independent ka na. Dito sa may point ng buhay ng isang tao na to, pwede na siyang magtrabaho, 'di ba? Pwede na siyang mag-decide sa sarili niya. So yung sa may emancipation kasi dito sa Pilipinas, hindi siya masyadong kasama sa culture natin, 'di ba? Kasi kapag nag-18 years old ka na pataas, usually nakatira pa rin tayo sa bahay ng ating mga magulang. Yung sa may age of emancipation, yung binibigyan ng independence yung bata, mas common yun sa may Amerika, 'di ba? Yung mga bata doon na kapag umidad na sila ng 18 years old, pino-force sila nung kanilang mga magulang na umalis na sa bahay and magkaroon ng independency. So, doon sa may part na yon, nagtatrabaho na sila at saka kumbaga, sila na yung bumubuhay sa sarili nila. Sila yung responsible sa kung saan sila titira, ano yung mga pangangailangan nila, sila na yung nagpo-provide nun. And dito kasi sa atin, di ba, kapag nag-18 years old ka, or 25, mga ganyan, hanggat wala ka pang trabaho sa may parents mo ka nakatira. Tapos, kahit na matatanda na tayo, kapag tayo lumabas, yung parents natin, meron tayong mga certain restriction, di ba, na papauwiin pa rin tayo ng maaga. Kumbaga, sila pa rin yung responsible sa atin, ganyan. So, dito naman sa may emancipation, meron naman siyang exemption. So, kapag ang isang tao ay nasa 18 years above to 25, ay yung parental authority ay gumagana pa rin kapag sa time na magpapakasal yung isang tao. Kapag nasa age bracket siya ng 18 to 25 years old, ay kailangan pa ng parental authority or kailangan pa rin ng gabay ng magulang kapag magpapakasal yung isang tao. Basta nasa age siya ng 18 to 25. So, yun lang naman yung exemptions ng emancipation. So, next is yung delinquency. So, delinquency comes from the Latin word naman na delinquentum. Ibig sabihin, durong. One whose behavior has brought him into repeated conflict with the law, regardless whether he has been taken before a court and adjudged a delinquent. One who has committed an offense that violates the approved norms of conduct and is guilty of a misdeed. So, dito sa may delinquent, nakakagawa na yung isang tao ng mga maling bagay. So, ang pagkakaiba kasi ng offense, ng status offense and delinquency, yung delinquency medyo medyo severe na siya. Hindi na siya yung parang kupit-kupit lang. So, dito kasi sa delinquency, ang example nito, yung nagnanakaw na or yung theft, actual commission na ng crime, nag-e-engage sa mga away-away, ganyan, sa may mga aggressions, nakikipagsuntukan, kasama na siya dyan. Ano pa? Ano ba example ng delinquency? So, kasama din dito yung selling ng drugs, ganyan. So, yan yung mga example ng delinquency. Okay, so next.
Next naman is the definition of juvenile delinquency. So, juvenile delinquency is an antisocial act of a child which does not conform with the standard of the society, which if left unchecked would rise to criminality. So, ito daw yung mga antisocial behavior na hindi katanggap-tanggap ng society. So, kapag yung mga bata na nakakumit ng juvenile delinquency, hindi agad sila nabigyan ng consequences sa actions na ginawa nila, na later on, kapag lumaki sila, it will rise to criminality. So, yan. Antisocial acts or behavior of a child which deviate from the normal patterns of rules and regulation, customs and cultures which society does not accept and which therefore justify some kind of admonition, punishment, or corrective measures in the public interest. So, yan yung juvenile delinquency. So, let us define naman what is child. Depende dun sa may mga batas na yan. So, what is child? Under the PD 603, noong pinasa to noong 1975. So, a person daw below 21 years old. So, yun yung definition ng child before. And then, nung sa may RA 6809 naman, the law that amends the age of majority, this article lowered the age majority from 21 to 18 years below. So, dito naman sa may RA 6809, inamendahan niya naman yung sa may PD 603, kung saan yung age of majority before na 21 ay binabaan to 18. So, from 21 naging 18. Then, sa RA 7610 naman, merong dalawang definition ng child, which is the person who is below 18 years of age, and yung isa is those who are unable to fully take care of themselves or protect themselves from abuse, neglect, exploitation, or discrimination because of physical or mental disability or condition. So, dito naman sa may 7610, meron dalawang definition. Okay? Yung sa below 18 years of age, at saka yung those who are unable to fully take care of themselves. So, kapag ang isang tao, hindi niya kayang protektahan yung sarili niya from abuse because of physical and mentally disability, magiging considered pa rin siya as child, according to RA 7610. Then, the last is yung RA 9344, which is child under 18 years old. So, yan. Yan yung mga definition ng child. Depende dyan sa mga articles na yan. Okay? So, kailan ba nagkakaroon ng tinatawag nating commencement of civil personality? So, the moment na yung egg cell at saka yung sperm cell ay nag-meet, nabubuo na po ang civil personality. So, that means meron ka na agad karapatan. Kaya nga, diba, yung mga magpapalaglag, meron na sila agad, pwede mo na agad kasuhan yung maglalaglag ng kanyang anak. Or kaya naman, yung mga parents nung tao na gustong magpalaglag or ng babaeng gustong magpalaglag. Kasi nga, meron na agad na civil personality or meron na agad karapatan yung bata na mabubuhay dun sa may tiyan mo. Once sa, dun sa may uterus ng babae. So, once na mag-meet na yung egg cell and yung sperm cell, meron ka na agad civil personality. Okay, so ano naman yung status offense? So, status offense refers to offense which discriminate against a child. So, ibig sabihin yung status offense, kapag ito ay nakumit ng isang bata, pwede siyang masanction or pwede siyang maparusahan. While pag naman ito ay nakumit ng isang matanda, hindi siya magiging liable. So, ano yung mga types niyan? Ayan. So, types of status offense, truancy, or yung pagliban sa klase for 20 days, runaways, or yung mga naglalayas, curfew violations, or yung mga bata na nasa labas pa. Kunyari, ang curfew is 10 p.m., nasa labas pa, ayan. They were violating the curfew, yung curfew ng lugar na yon. Then, yung RA 9211 or yung tobacco regulation na nagsasabi na ang bata ay bawal manigarilyo, as well as bawal utusan na bumili ng sigarilyo.
Sa PD 1690 naman, violation, volatile substance law or yung mga nagra-rugby, ganyan, mendicancy or yung panlilimos, and yung profanity or yung pagsisinungaling. So, yan are some of examples lang ng status offenses. Next naman, ito naman yung mga family factors that affects juvenile delinquency development. So, separation of parents or dysfunction family abandonment, both parents are employed, parental disapproval, rejection, home with just one parents, problems with the law, absence of parental supervision, familial dislocation or displacement, low income of parents, and teenage pregnancy. So, yung 1 to 5 naman, ito ay yung mga instances na walang nag-aalaga dun sa may bata. Kung baga, wala siyang nane-neglect yung bata dahil walang nag-aalaga sa kanya, walang gumagabay sa kanya, walang nagsasabi sa kanya kung ano yung tama at mali niyang gawin. So, doon naman sa may low-income parents, di ba alam naman natin na yung poverty, malaki yung nagiging epekto niya sa mga kabataan. So, syempre, kapag napapaligiran ka ng mga tao na kumbaga may problema din sa pamumuhay, 'di ba? Hindi sila nabibigyan ng tamang edukasyon dahil nga wala silang pera, wala silang means para pag-aralin sa magandang school yung kanilang mga anak. Tapos yung surroundings pa nila, yung kanilang tirahan, napapalibutan ng mga adik o kaya naman yung mga nagmumura. So, syempre, may impluwensyahan yan yung mga bata. And then, yung teenage pregnancy. So, syempre, di ba, teenage pregnancy nga, bata pa lang yan. So, kumbaga, sa isip niya, immature pa siya. So, paano siya magpapalaki ng bata kung siya mismo ay bata pa? So, yan yung mga factors na pwedeng makaka-apekto na mag-develop yung juvenile delinquency or maging delinquente yung isang bata. Okay, so another na mga factors daw na nakakaapekto na ma-develop yung juvenile delinquency is number 1 is yung family size. So sa may family size kasi, 'di ba? Once na marami yung anak mo, hindi na pantay-pantay yung magiging kumbaga hindi mo na sila masusubaybayan lahat kasi nga sa sobrang dami nila. So malaking factor daw 'yan kung bakit nagde-develop yung juvenile delinquency. Kasi hindi na nabibigyan ng pansin nung kanilang mga magulang yung kanilang anak. Kaya nga, it is important na ilimit na lang sana yung yung mag-aanak na sana 3 na lang para pare-pareho naman sila nabibigyan ng sapat na atensyon. Kasi 'di ba yung iba parang nane-neglect na lang, hindi na lang napapansin ng mga magulang na ganito na pala yung situation ng anak ko. Hindi ko kasi siya napapansin. So dapat mas maganda nga sana kung konti na lang yung anak mo. Kung ilan lang talaga yung kaya mong buhayin. Kasi 'di ba sa mga dito sa atin, kung sino pa yung mahihirap, sila pa yung maraming anak. So, ginagawa nilang libangan yung pag-aanak. So, nagiging problema talaga siya eh. Nakaka-apekto talaga siya para kaya nagkakaroon or nade-develop yung juvenile delinquency. Another is the family birth order by child. So, dito, according naman dito, kapag daw middle child, usually, sila yung mga nagiging black sheep ng pamilya. And kapag middle child ka, sila daw yung usual na nade-develop sa kanila yung maging delinquent. Pero according lang naman yun doon sa may study. That doesn't mean na it is applicable to everyone. So ano lang yan, according sa study. Okay, kasi 'di ba yung mga panganay, binibigay sa kanila yung lahat eh. Syempre excited pa magkaroon ng anak yung isang pamilya or yung mag-partner. Tapos kapag naman middle child dahil pangalawa na, syempre sanay na silang mag-alaga. Tapos yung naman daw, yung mga bata yung mga bunso naman daw, sila naman daw yung usually na naglo-look up sa kanilang older sibling. So the tendency na gayahin nila or maging idol nila yung kanilang kuya or kaya yung ate. Okay? Next naman is yung quality of home. So, for family home life, great influence on the rate of delinquency and happy marriage or healthy relationship, strong family cohesion, and less tendency of delinquency. So, kapag daw hindi maganda yung quality sa may bahay, kunyari, nagmumurahan kayo doon, nagmumurahan yung mga tao doon sa isang bahay,
tapos walang pakialamanan, mas malaki daw yung chance na ma-develop yung juvenile delinquency. Pero kapag naman happy marriage, healthy relationship, maayos yung pagpapalaki mo sa mga anak mo, mas less yung tendency na magkaroon ng juvenile delinquency. So, yan yung man yun sa may quality of home. Diba? Ayan. So, Next naman is the fears in relation to juvenile delinquency. So, dito naman, sinasabi lang na kung sino yung mga nakakasalamuha ng mga bata, pwedeng maging cause yun na ma-develop din yung delinquent behavior ng isang bata. Katulad niyan, antisocial tendency of children with persistent early disruption behavior. So, kumbaga, nagkakaroon na ng continuous na yung attitude niya, mga delinquent acts niya, parang paulit-ulit na siyang nangyayari. Mula nung bata pa siya, parang nakakita na siya na okay lang, nakikita niya yung mga parents niya na sinasaktan yung nanay, tapos sinasaktan ng nanay yung tatay. Ayan. So, 'di ba, kapag ganun kasi yung bata, na-adapt niya yung nakikita niya. Ayan, association with fear, so already show deviant behavior. Dito naman sa number 2, 'di ba, sabi nga birds of the same feather flock together. So, kung sino yung kasama mo, malamang ganun ka din. So, yun yung ibig sabihin yan, na yung pakikipag-socialize ng isang bata sa kanyang mga kalaro, kung yun ay gumagawa na ng mga delinquent behaviors, maaaring ma-adapt na yun. And then, negative consequences of peer rejection. So, di ba yung mga binubuli-buli, ganyan, tendency niyan, gumanti yan. So, yan. Pwede din siya maging cause na mag-develop ang juvenile delinquency. So, pasok dito yung theory ng differential association theory, na sinasabi na kung sino yung mga nakakahalubilo ng isang tao, pwede niyang ma-adapt yung ugali nun. Ayan. So, next naman is sa school. So, sa school, children who develop strong bonds to school would conform to the norms and values that schools promote, thereby reducing their probability of antisocial behavior. So, kung maganda daw yung bond sa school, or kumbaga mahigpit yung school, mahigpit sila sa rules and regulation, kapag nakagawa yung isang bata ng hindi maganda, pinapag-guidance siya, kinakausap siya, and pinapatawag yung parents niya. So, kapag ganun na nakakagawa ng hindi maganda yung bata at binibigyan siya ng proper consequences, syempre matatanim yun sa bata na, mali pala yung ginagawa ko. So, later on, kapag lumaki siya, pwede niyang madala pa rin yung mga natutunan niya doon sa school. And kapag naman ang school daw ay may weak bonds, or hindi maayos yung pagpapatupad ng set of rules dun sa may school, na kapag nagka-problema yung bata sa attitude, ay hinahayaan lang. Syempre, ma-adapt niya din yun, na, okay lang pala na maging, na ganito yung gawin ko, hindi naman pala ako pagagalitan, wala naman palang consequence. So, wala siyang, kumbaga, hindi siya matatakot na gumawa ng hindi maganda. Ayan. So, sa educational system naman, by way of contributing to juvenile interventions and delinquency prevention education institutions shall consist with Section 13 of the Act. So, yung school daw, yung families, communities, and organization and agency in the prevention of juvenile delinquency and in the rehabilitation of reintegration of children in conflict with the law. So, dapat daw nagtutulong-tulong yung family as well as yung community and organizations para mapigilan yung pag-develop ng juvenile delinquency. Provide adequate, necessary, and individualized educational scheme for children who are manifesting difficult behavior. So, dapat daw binibigyan ng lessons yung mga bata na nakakapag-commit ng juvenile delinquency. So, paano yun? Pwede silang mag-join sa isang program o kaya sa counseling. Ganyan. In case where children in conflict with the law are taken into the custody or in Bahay Pag-asa, the Youth Rehabilitation Center provide the opportunity to continue their learning under ALS, or yung tinatawag nating alternative learning system. So, ano ba yung mga natututunan ng mga bata doon? So, yung mga natututunan nila doon, pwedeng mga skills like pagwe-welding na magagamit nila sa pagtatrabaho, kasi nga hindi sila makakapag-aral sa mga regular school. So, binibigyan sila ng chance na makapag-aral pa rin kahit na nasa Bahay Pag-asa na sila.
Next naman is the characteristic of school organization that may be linked to antisocial behavior. So, kung ganito daw yung mga characteristic ng organization sa school, magiging cause daw to na yung bata ay magkaroon ng antisocial behavior. So, ano yun? Katulad ng low levels of teacher satisfaction, little cooperation among teachers. So, hindi nakikooperate yung mga teachers or nakikita nila, laging nag-aaway yung mga teachers. For student-teacher relationship, so hindi man lang maabot ng student yung kanilang teacher. So, parang ang trabaho ng teacher lang magturo lang. Tapos, wala na siyang pakialam sa kanyang mga estudyante. Di ba nga, ang school ay pangalawang tahanan ng mga bata. And yung kanilang mga teachers ay yung kanilang pangalawang magulang. So, dapat yung mga teachers, they reach out dun sa may mga estudyante nila na kailangan din ng attention. Ayan. The prevalence of norms and values that support antisocial behavior, fully defined rules and expectations for conduct, and inadequate rule enforcement. So, kapag hindi din sila masyadong mahigpit sa pagpapatupad ng rules, nagiging problema din yan. Siyempre nga, diba, yung mga bata, tatapang sila na, okay lang na gawin ko to. Wala namang magagalit sa akin. Wala namang sanctions. Wala namang consequences. Okay, so drug use naman. So, sa drug use, alam naman natin kung gaano kalaking epekto sa isang tao yung gagamit ka ng droga. Siyempre, nawawala na yung matinong pag-iisip mo, 'di ba? And marami ding nagiging cause na criminality yung drugs, katulad ng siyempre yung mga pagpatay na yan, yung pag-rape na yan. Wala namang matinong tao na gagawa niyan without the use of drugs. Nadalas talaga, yan talaga yung nagiging problema. Na, syempre, hindi mo na makontrol yung sarili mo Meron ka ng mga urges na kapag hindi ka ng drugs, iba talaga yung nagiging takbo ng isip. So, drugs, ayan, malaking factor kung bakit nagkakaroon ng mga criminal behaviors yung ibang tao because of the use of drugs. Okay, so, gender difference naman in relation to juvenile delinquency. According naman dito, yung mga adolescents male daw, sila daw yung usually na nai-involve sa mga antisocial and delinquent activities or yung mga pagkukomit ng mga serious offenses like yung theft, ganyan, robbery, mas daw yan, or lalo na yung mga tungkol sa aggression or yung pananakit, physical aggression, ganyan. So, sa mga lalaki daw yan. While yung sa may females naman daw, sila naman yung mga nakakakomit ng mga minor offenses, katulad ng shoplifting, skipping school, running away from home, vandalism, ayan. So, yan naman daw yung mga nakukomit ng females. Mga minor offenses lang. Okay, next. Ano naman ang role ng mass media? So, alam naman natin kung gaano ka-influential yung media ngayon, 'di ba? Mula sa TV hanggang sa social media. So, yung mga napapanood natin ngayon sa TV, 'di ba, puro puro kabitan, ganyan. Tapos puro paggamit ng mga profane language, which is hindi naman healthy para sa mga bata. And yung mga pinapanood ng mga pamangkin nyo, ng mga kapatid nyo sa internet, 'di ba? Hindi naman na natin na-filter kung ano yung lumalabas or yung pinapanood nila sa Facebook. So, sa mga YouTube, ganyan. And then, kung makikita nyo kung i-observe nyo yung mga kapatid nyo, yung mga pamangkin nyo na nagkakaroon sila ng mga ibang attitude na hindi naman nila nakikita sa inyo or sa ibang tao, pero natututunan nila. It is because meron silang napanood, tapos inimitate nila yun. Ginaya nila yun. Ayan. So, according nga sa implementing rules and regulations ng RA 9344 as amended by RA 10630, ito daw yung mga dapat na pinapanood ng isang bata sa isang mass media. So, number 1 is portray the positive contribution of children to society. So, dito, dapat daw sa mga TV, nagpapalabas sila ng mga shows na makakabuti sa development ng isang bata. So, ano yung mga example niyan? Yung mga Mathinik, yung mga way back, 2020 to 2010, mga ganyan. Sineskwela,
yung Art Angel. Dati wala pang mga DIY kasi wala pa namang internet before. So, ang pinapanood natin, 'di ba, yung mga yung kay Pintado, yung Art Attack, mga ganyan. Tapos yung kasama din diyan yung Born to be Wild, o kaya yung kay Kuya Kim dati, Matanglawin, ayun. O, kasama yan dun sa may mga dapat pinapanood sa mga bata. And then, provide children with age-appropriate informations and materials for their development. So, dito naman, 'di ba, kaya nga meron tayong tinatawag na MTRCB, kung saan binibigay yung ratings na pwedeng panoorin ng isang bata, like rated G, rated PG, rated SPG. So, ayan. Dissemination information on the existence and the procedures for availing of service, facilities, and opportunities for child in society. So, dito naman yung mga commercials na naghihikayat sa isang bata na example nito yung sa Milo, 'di ba? Parang sa commercial kasi ng Milo, parang inihikayat yung mga bata na maging athletic, na mag-dream ng maging isang athlete, ganyan. O kaya naman yung sa may mga McDo na pinopromote na yung mga bata itry yung kung paano mag-serve sa isang fast food chain, 'di ba? Meron silang mga tinatawag na kiddie crew. So, diyan naman yan pasok. Next naman is yung family. So, ano ba ang family? Family is the basic social institution with public policy, cherish and protect. It is the foundation of the nation. So, di ba nga sabi nila, ang lahat ng natututunan ng bata ay nagsisimula sa tahanan. Kaya napakalaking impluwensya para sa isang bata na matutunan niya yung mga bagay-bagay while nasa bahay pa lang siya. Child development has emotional, intellectual, social, and physical aspect with the family being the foundation upon which this development occurs. The family structure plays an important role in shaping a child by providing security, developing their values and skills. Kaya nga sinabi ko kanina, sabat yung mga attitudes ng bata, nasisimulan niya yung matutunan sa bahay nila or sa may pamilya niya. So, there are types of family structure. So, i-assess niyo yung sarili niyo, anong family ba? Anong structure ng family ba meron kayo sa bahay? So, number 1 is the nuclear family. So, nuclear family, ito ay binubuo ng mother at saka father at saka yung kanyang mga anak. So, sila lang yung nasa bahay. So, ano yung strength ng nuclear family? Financial stable, both parents usually work now. Children raised in a stable parenting situation. Consistency. Emphasize a health and education. Focus on communication. So, yan daw yung mga strength. So, syempre, dahil kasama mo yung both parents, pwedeng financially stable na sila. Pareho sila may trabaho. Napoprovide nila yung pangangailangan ng kanilang mga anak. Eh, nakaka-focus lang talaga sila sa kanilang pamilya kasi wala naman silang ibang kasama sa bahay. While yung weakness naman, exclusion of extended family can lead to isolation and stress. So, dahil kayo-kayo lang, kapag nagka-problema, parang wala kang matatakbuhan kasi kayo lang nung asawa mo, nung yung mga anak. Can struggle with conflict situation. Nuclear families can be too child-focused, resulting in self-centered children and focus neglecting other important things. So, dahil daw nakapokus ka lang sa mga anak mo, pwedeng yung mga anak mo maging self-centered sila or parang they feel na sobrang importante nila na kumbaga nagiging makasarili, ganun. Yun daw yung according dun sa may weaknesses lang naman, Okay. So, next naman is yung single parent. So, single parent, this includes isang mother or yung child or kaya father and yung kanyang mga anak. Strength of single parent, family can become very close kasi kukunti nga lang sila. Learn the household duties. So, syempre, tinuturuan na dito yung mga anak na tumulong sa gawaing bahay. Children and parents can become very resilient. So, ibig sabihin, mas nagiging matatag sila when it comes sa problema kasi kukunti na nga lang sila. Nagpapatatagan sila, ganun. Sila yung source ng strength ng bawat isa. While weakness naman of single-parent families,
families may have difficulty getting by one income. Kasi syempre mahirap naman talaga yun, 'di ba? Single parent ka, ikaw lang nagtataguyod sa anak mo. And then kasama din dyan yung time management na hindi mo na mahawakan or hindi mo na mabigyan ng sapat na oras yung iyong anak kasi nagtatrabaho ka din. Hindi mo kayang hatiin yung sarili mo sa dalawang bagay. It can be difficult for the single parent to work full-time and still afford quality childcare. So, yun yung nabanggit ko kanina. Next naman is yung extended family. So, kapag extended family kayo sa bahay, bukod yung pamilya nyo, kasama mo din doon yung iyong aunties and uncles, yung cousins, and other relatives living under the same roof. So, dito meron kang kasamang iba. So, ang strength nila, things like respect and care for elderly are important. So, siyempre, kailangan mo makisama dun sa may mga kasama mo sa bahay. Respetuhin mo yung mga tito-tita mo, lolo-lola mo. More family around to help with chores. Chores yun child care in case of emergency. So, syempre, marami kang makakatuwang kasi marami kayo sa bahay. Social support, ayan. Weakness of extended families, financial issue kasi sobrang dami nyo sa bahay. Baka mamaya isa lang yung nagtatrabaho. Kunyari, mother mo lang, father mo lang. Tapos, yung mga kasama mo, nakaasa lang dun sa may binibigay nung nagtatrabaho. Lack of secludedness depending out to the living environment. So, dito naman, nawawalan ka naman ng privacy. Kasi nga, marami kayong kasama sa bahay. Okay, next naman is childless family. So, dito naman, ang included lang sa pamilya ay yung couple, yung babae na yung mag-asawa lang kasi wala naman silang anak. Ayan. So, dito, yung strength niya is mas maraming time yung couple sa kanilang sarili. Magagawa nila yung mga gusto nila. Like, mag-travel, ganyan, or mag-focus para sa kanilang dalawang mag-asawa lang. No dependence, wala kang kailangang alagaan. Have more freedom to travel, yun nga. Couples get to spend more time together. While sa weakness naman ng childless family, couples can feel isolated, left out when all their family friends stand having yung mga couples ay they feel isolated kapag pinag-uusapan na tungkol sa may anak kasi hindi sila makarelate, ganyan, or syempre nalulungkot sila kasi sila lang dalawa. And ang usual na nagiging problema ng childless family is baka merong problema sa reproductive system nung couple, kaya hindi sila nagkakaanak. Ayan, infertility can force family to become childless, which can be hard for couple. So, syempre, mahirap yun para sa kanila. Natatanda sila, wala silang anak. Ayan, step family naman. So, sa step family, it's either yung nanay na may anak, nag-asawa ulit siya ng single na yung wala pang anak, or kaya naman both yung mother at saka yung pinakasalan niya is pareho ng merong anak. So, ano naman yung nagiging strength niyan? Strength, yung children get the benefit of having two parents around. So, hindi nila mararamdaman na wala silang father o kaya wala silang mother kasi naging kompleto na nga sila nung nagpakasal yung dalawang couple. Children and their new siblings of step parents can form strong bond. So, pwede daw na ituring nung dalawang separate na family na yun nung nagpakasal, ituring na din nilang kapatid yung anak nung step parent. The benefit of having two incomes compared to single parents. So, syempre, pareho nang nagtatrabaho yung dalawang yung mother and father. So, magkakaroon sila ng stable income. While yung weakness naman, adjustment can be difficult for the parents and children. So, syempre, kapag step parent yan, mahirap mag-adjust, diba? Kasi hindi naman yun yung totoo mong nanay or kaya hindi naman yun yung totoo mong tatay. Nahihirapan mag-adjust yung bata. Ganun din yung parents. Parents can run its problem trying to discipline each other's kids. So, syempre, nakakahiya naman na paluin mo yung anak ng partner mo kung hindi mo naman yun anak. Mahirap magdisiplina kapag ganun. May lack discipline or be inconsistent. So, syempre, hindi mo naman palaki nga yung bata na yun. Baka naman hindi ka niya irespeto. 'Di ba? Kasi, syempre, yung respect niya, nandun pa rin sa may partner. Yung talagang totoong nanay or kaya totoong tatay niya. Ayan.
So, next is yung grandparents family. So, dito naman, it includes yung grandparents, sila yung nagpalaki sa kanilang mga apo. Ayan, ang strength naman dito, grandparents families, grandparents and grandchildren form a close bond. So, magiging close. Siguro naman, mas marami sa atin yung ganito, yung close sa ating mga lolo at lola. Keep children from ending on foster homes or other situations. So, hindi nga naman nadadala yung mga bata sa mga orphanage kasi merong mag-aalaga sa kanila, which is yung lolo at lola nila. Weakness of grandparents family naman is grandparents may not work or have full-time jobs, may struggle with income. So, syempre, matatanda na yung mga lolo at lola natin, hindi na sila nakakapagtrabaho. So, yan naman yung nagiging weakness, yung sa income. Wala silang makain, ganyan, 'di ba? Depending on their health, it may be difficult for them to keep up with young children or discipline them as they get older. So, eto, problema talaga to. Syempre, matatanda na yung mga grandparents. So, meron na sila mga nararamdaman na sakit ko. So, kung bata, mga ilang taon pa lang, kunyari 6 years old. So, hindi sila makaka-keep up dun sa energy na binibigay nung kanilang mga apo. So, yan naman yung weakness. So, next naman is yung power control theory. So, sa may power control theory, dito lang, sinasabi lang dito kung ano yung tawag. Kunyari, eto, sa may patriarchal. Yung relationship between the patriarchal is the father is the head of the family. So, yung tumata yung head ng family is yung father. While yung matriarchal naman is the mother is the head of the family. So, ngayon, kung meron silang equal na responsibility, pareho silang nagsishare sila ng equal power, tawag naman doon ay egalitarian. So, parang hindi kayo malito, patriarchal, papa, siya yung father or head of the family. Matriarchal, mama, mother is the head of the family. And egalitarian, equal, the father and the mother shares equal power. Ayan, para hindi kayo mahirapan mag-review. Next naman is the parental and filiation. So, yung relationship, civil status, or relationship of father to his child, tawag doon paternity. Kapag naman yung relationship ng mother sa kanyang anak, it is called maternity. And yung relationship naman ng child sa kanyang parents, that is called filiation. So, yan lang man yung ibig sabihin dyan. Paternity and filiation. So, next is yung ano ba yung difference between legitimate child and legitimated child. So, sa legitimate child, ganito lang siya kasimple. Pag ikaw ay pinanganak during the time na nagkasal na yung inyong mga magulang, that is legitimate children. So, ikaw ay legitimate child. Kapag naman yung parents mo ay hindi pa kasal nung ipinanganak ka, tapos ikinasal sila later on, that is called legitimated. Ngayon, kung ang parents mo ay hindi pa rin kasal hanggang ngayon, you are considered as illegitimate child. So, ang illegitimate child, hindi yun ibig sabihin, hindi ka tunay na anak, pinagbabasihan lang doon kung kasal or hindi kasal yung iyong mga magulang. Okay? Okay, next. The rights of a legitimate child. So, ito naman yung mga karapatan na makukuha ng isang legitimate child. So, number 1, yung surname ng kanyang father and yung kanyang mother ay makukuha niya. Ayan. Conformity with the provision of civil code or surnames. Number 2, to receive support from their parents, their ascendants, and in proper cases, their brothers and sisters in conformity with the provision of family code on support. And then, to be entitled to a legitimate and other succession. So, kung mayaman yung, yung parents mo at ikaw ay legitimate child, makukuha mo lahat ng mana nila. So, yan naman yung ibig sabihin sa number 3. Okay? So, next, types of parenting style. So, dito, i-assess nyo. Paano ba maging parents or ano ba yung ginawang parenting style sa inyo ng inyong mga mama at papa. So, dito sa number 1, which is authoritarian family, it is a type ng parenting style kung saan yung act na ginagawa ng parents is tyrant, punitive, rigid, no warmth, no support, high expectation. So, dito, yung mother o kaya yung father, sila yung nasusunod. Walang say yung kanilang mga anak.
So, kung ano yung sinabi ni father, ano yung sinabi ni mother na ito yung dapat gawin, ito yung gagawin. And it tend na hindi sila ganun ka-supportive sa kanilang mga anak. Ayan. So, next naman,